21st Sunday in Ordinary Time, we have a beautiful gospel lang gayon. So, kan mag-abot si Kristo, kaibahan sa iyang mga disipulos, sa riyon, kan si Caesarea Pilipos, si Amang Diyos nag-unga sa mga disipulos, si Isay sa paghuna kan tawo, an aki kan tawo. Grabe pong simbag. Ngaya si Juan Bautista, si Elias, Jeremias, o saro sa mga propeta. Ano ta ang Diyos nag-unga? Ningulita, ginibo na ni Kristo ang sa iyang misyon. Naglakaw siya sa dagat. So mga disipulos niya, kampig pa duman niya sa laot. Pagbalik, mayong nadakop na sira. Pero, sabi ni Jesus, iitsan nito sa tuong partikan sakayan. Pero pirang metro na sana sa baybayon, initsa, kampig bubutong na suhikot, pano ng sira. And then, kan mag-iba sa inda suribo-ribong katawo, sabi kan mga disipulos, Lord, papulion ta na yan. Lawod na, nagingit-ngit na. Mayo kita diding mapapakaon ko yan, taribo-ribo. Sabi ni Kristo, dahil ta pagpapulion, pakaunon ta, piraan tinapay ninyo suyan. Kaya Lord, ikaw man sana kaming 5 tinapay, 2 sira. Sabi ni Kristo, tanan ninyo kanaka, binindisyonan, binaak, pigdistribuir, tapos nagkaon, 5,000, mga ngamin lalaki, dahil kaiba sa mga igin, bagan sa mga babayi. Then sabi ni Kristo, tipon anatada, 12 full of baskets of bread and fish anatada. Kaya si Jesus naghahapot naman, si Isay ang paghuna kan tawo para sa ko. Bistado na daw ako, kan mga giniribo kong ini, alagad dahi pa bisto. Kaya, ningulita, dahi ang Diyos satisfied kang kasimbagan, kan mga apostoles, sa hapot niya kung si Isay siya, binalik niya ang hapot sa mga apostol. Kamo, si Isay ako. And Peter stood up, and Peter said, You are the Christ, the Son of the living God. Ika ang Kristo, ang akin ng Diyos, Ama. And sabi ng mahal na Diyos, Peter, paladan ka, bako yan hali isa sa imong kaisipan, bako yan hali isa sa imong dunong, kundi hali yan sa inspirasyon kan sa kuyang Ama sa langit. It is Peter who says the true identity of Jesus, na siya ang Kristo. Alagad, aram ning mahal na Diyos, na si Peter, iyo ang mapasaluib sa iya, na si Peter, iyo ang manigar sa iya, na si Peter, iyo ang makanulo sa iya. But in spite kayan na aram na ning kagurangnan, ang gigibuhon ni Pedro, pinili si Pedro na maging pamayo kan simbahan. Why? Because nahihiling ning kagurangnan ang sa iyang pagiging maimbod, ang sa iyang pagiging tapat sa mahal na Diyos. Ano ta nakapagsabi si Pedro that you are the Christ? Because igwas siyang hararom na relasyon sa mahal na Diyos. Kaya itong mga paghapot ni Kristo sa mga disipulos, kung si Isay siya, mayo ning tamang simbag, ning gulita mayo sindang hararom na relasyon. Maduman sa nasinda kay Kristo kung gutom. Maduman sa nakisinda kay Kristo kung may lapa na hawak, may hilang na ning ketong. If they need Jesus, they go to the Lord. Alagad, bakong arog kayan. Ang gusto ning kagurangnan, dapat agko kita ning magayon na relasyon. Halimbawa, ako, haputon ka mo, si Isay man yan si Father Dan, ay kurak paro ko, mi bagayan. So, kalbo bagayan na kura paro ko. So, nagtutunglon bagayan na mapisti.
Yan. Arog sa na kaya na masasabi ninyo, hababaw. Taano? Mayo kitang magayon na hararom na relasyon. Pero kung magkakaigwa kita ning deeper relationship to each other, iba ang isasabi ninyo. Si Father Dan lang buotan. Si Father Dan generosan. Si Father Dan mapagpatawadan. Iba na. Amo po. Why? Because we have a deep relationship to each other. Kaya sabi ni Peter, kan siya haputuning kagurangnan, you are the Christ, the Son of the living God. Because igwa siyang ararom na relasyon. Kan maglakaw si Kristo sa dagat, nagsabi si Peter, you are a ghost, kalag ika. Ano ang sabi ni Pedro? Bako ako, saan sabi ni Jesus? Bako akong kalag, ako ini. Tanganing ma-verify ni Pedro na ang Diyos talaga ang naglalakaw sa dagat. Ano ang sabi ni Peter? Lord, allow me to walk on the sea. Tuguti daw ako na maglakaw sa dagat. Ano ang sabi ni Jesus? Come down from the boat. Baba sa sakayan. Nagbaba, nakalakaw. Look at that. Kaya si Peter, igwana ning previous experience sa kagurangnan. Talagang iyo ini ang kagurangnan. Iyo ini ang Kristo. Bako ining butig-butig na Kristo. Kamatura na Kristo, adi. Amo mo. So, duman sa transfigurasyon. Ini ba siya duman sa bukid kan transfigurasyon? Duman niya nahiling ang divinidad ni Kristo. Kaya nga ni sabi ni Kristo kan sinda pabababa na. Dahil hindi ini pagsabi, sagkod na ako ipako sa krus asin magadan, asin mabuhay liwat. Dahil nang na pinapachismis. Pag ako nagadan, istorya nindo. Tanganing ansa indong istorya, ako ning veracity, ako ning authenticity, ako ning kamaturan. Kapag daiyan ning kamaturan, baka kamo dyan ang pugutan payo. Amo po. So, kaya iyan ang magayon ng mga refleksyon niya to sa Ebanghelyong ini. Kaya nga ni pwede man niya itong hapotonan sa tuyang mga sadali kung kita o nga ni Kristo, si Isay ako para sa Indo. Magayon digdi mga taga-salvasyon na kita, dipisil bagaan ang strategic location po niya to. Ano, mahararayo kita. May mga taga San Antonio, taga La Trinidad, Antipolo, rarayo kita. Pag igdita pa sa nagulpi na kitang gasto, magasolina kita, mamotor kita, matricycle kita. Alagad, kung bistado ta ang Diyos, dawa gumasto kita ng 500, madyang kita, ning huli tayaon dyan ang kagurangnan. We are not going to the parish, we do not go to the parish of salvation for our own convenience. We go to the church because we have a deeper relationship to Christ. Yan. Iyan, kung ano tayaon kita digdingon yan, ning hulita kita, igwa, ning intimong relasyon sa kagurangnan. Masimba ako, ning ulita gusto kong mag-attender ning misa. Masimba ako, tanganing bag-o ko an sa kuyang commitment sa kagurangnan, ngunyan na simana. Masimba ako, tagusto kong maako si Amang Diyos sa banal na Eucharistia. Tanganin na maipamibi ko an sa kuyang kamatian na paumayan ning kagurangnan, ako nagtutubod, ang tunay na Diyos, yaon sa banal na Eucharistia. So, iyan ang dapat na mahiling po niya to sa satuyang pagkabuhay. Kaya, as we continue this Eucharistic sacrifice, I want to give you also the same question of Jesus na hinapot niya kay Pedro. Para sa Indo, si Isay ako. So, magayon na pag-atid-atidan ta, magayon na paghurop-hurupan ta, ang mga kahaputan na inining kagurangnan ngunyan na simana. So kaya sa pagpadagos ta kang banal na misa, pasalamatan ta ang kagurangnan na tinatawang kita ning hapot na bidadara kita sa paghurop-hurop
asin ang kasimbagan tanaiyan, dadarahong kita sa misyon. Bako sa nang magsimbag, kundi ang kasimbagan, kaakibat, ang responsibilidad. Tama po? So pag kita nagsabi, ang Diyos talaga payaba ako, ang Diyos talaga mahihirakon ka nako, o kampig imbitaran kang maging lektor, habo ka. Manan, amo po, payaba ka pala ng Diyos, mahihirakon pala ang Diyos kanimo, kan imbitaran ka kan parokya, ano daw ngaya, friend, pwede kang maging lektor, mayo ngaya ako san time, busy ngaya ako. Ano taarog kaya nan sa imong simbag? Mayo kang hararom na relasyon sa kagurangnan. Kaya, pag ika may hararom na relasyon sa mahal na Diyos, dawa sa bingit ng kagadanan, itataya mo ang sa imong buhay. Kaya baga si Pedro, pinako yan sa cross. Patiwarik po yan, ginadan. Amo po, ang payo ni Pedro, nasa irarom. Ang mga tiil ni Pedro, nakabuka ka sa cross. Kung si Kristo arog kayan ang pagkagadan, balik ta doon tapo yan. Iyan ang kagadanan ni Peter. Iyan ang pagsabi nan, you are the Christ, the Son of the living God. Bako sanan sa nga, kundi sa buhay na tinaya ni Pedro sa punto ng kagadanan. Kaya bakong madali magsabing ika ang Kristo? Because katakod, kaakibat kayan, ang dakulang imbitasyon ng mission. Our Lady of Salvation, pray for us. So please stand as we